Bihirang isipin ng atay, maliban na lang kung sumasakit ito matapos ang sobrang pag-inom. Tinatrato natin ang organong ito bilang tahimik na tagalinis ng katawan. Ngunit alam ng mga eksperto ang katotohanan. Ang atay ay hindi isang basurahan. Ito ay isang mahusay na dinisenyong sistema ng pagsasala at ang ganap na sentro ng pamamahala ng iyong buong metabolismo. Kapag nasira ang makinang ito, guguho ang buong sistema. Akala ng marami, bihira akong uminom, ayos ang atay ko. Maling-mali yan. Ang totoo, marami sa atin ang sumisira sa mahalagang organong ito nang hindi namamalayan dahil sa mga pagkaing akala nating masustansya. Ang non-alcoholic fatty liver disease ay mas talamak ngayon kaysa sa klasikong cirrhosis ng mga manginginom. Kaya habang marami ang di sadyang nampapabagal ng metabolismo at nagtataka sa pagkawala ng lakas at kung bakit ayaw bumaba ng timbang, alamin natin ang mga tunay na sanhi nito. Ang kaalamang ito ay isang hakbang na nauuna sa marami. Narito ang 5 bagay na sumisira sa iyong atay at kung paano ito bubuhayin. Una, ang labis na fructose o asukal sa prutas. Isang pag-aaral noong 2009 ang nagpakita na ang fructose ay nagpapalitaw ng de novo lipogenesis. Isipin mo, ito parang mahiwagang makina sa atay mo na nagko-convert ng asukal sa taba. Dahil sa fructose, tumatakbo ang makinang iyon ng mabilis. Bakit ito delikado? Isipin ang katawan mo bilang isang malaking lungsod. Ang regular na glucose o asukal ay parang kuryente mula sa planta. Halos lahat sa lungsod, ang iyong kalamnan, utak at organo ay gumagamit nito. Ang glucose ay naubos kahit saan. Sa fructose, ibang-iba ito. Ang fructose ay mayroong maituturing na eksklusibong VIP pass na direktang papunta sa atay. Walang ibang organo ang talagang may gusto nito o makakagawa ng anumang kapakipakinabang dito. Kapag ang malaking dami ng fructose ay dumating sa atay, hindi nito pinapansin ng bouncer na karaniwang magsasabi, "Tumigil ka, sapat na ang asukal natin, sulugin na natin ang natitira." Bigla na lang pumapasok ang fructose at mabilis na dumadaloy patungo sa produksyon ng taba. Kailangang iproseso agad ng atay ang fructose na ito at ang paggawa nito ay nakakaubos ng napakalaking enerhiya sa mga selula. Parang sobrang init ng makina. Bilang resulta ng lahat ng kaguluhang ito, isang napakalaking dami ng uric acid ang nalilikha. Nababasa ito ng atay bilang isang ganap na emergency. Sinasabi nito sa sarili, "Kalamidad, kailangan natin magtayo ng mga reserbang pang-emerhensya ngayon na." Kaya't balisa nitong pinagsasama-sama ang asukal sa mga bungkos ng taba. Ipinapadala ang mga ito sa daluyan ng dugo. O kaya, kapag hindi nito makasabay, iniipon na lang ang taba ng direkta sa loob ng sarili nitong mga selula. Ganyan nabubuo ang fatty liver. Pero mas lumalala pa, ang uric acid ay parang asido sa metal. Kinakalawang nito ang iyong mga selula mula sa loob o oxidative stress na nagtitrigger ng pamamaga. Ang mga mitochondria sa iyong atay ay nasisira dahil hindi na nila kayang sabayan ang trabaho. Ang nagsimula bilang konting naipon na taba ay unti-unting nagiging piklat. Ang nakakagulat ay ang fructose ay nasa lahat ng dahon ngayon. Binubuo nito ang kalahati ng ordinaryong asukal sa mesa. Siyempre, taglay din ito ng prutas, ngulit ang prutas ay may sariling panlunas sa anyo ng fiber na nagpapabagal sa pagsipsip tulad ng asukal na tumutulo sa isang coffee filter. Ang tunay na problema ay ang nakatagong fructose sa mga processed food kung saan ito ay tahimik na itinatapon bilang purong syrup na hindi napapansin na siyang nagdadala sa atin sa pangalawa, ang mga matatamis na inumin. Sila ang pinakamalaking pinagmumula ng tsunami na ito ng fructose. Isipin mo ang umiinom ka ng isang karaniwang lata ng soda. Nagpapadala ka ng napakalaking dami ng asukal sa iyong sistema sa loob lamang ng ilang minuto. Parang pagdidilig ng maliit na halaman sa bahay gamit ang hose para sa sunog. Mas mabilis na napupuno ang iyong atay kaysa sa mangyayari kung nguyain at tunawin mo ang isang totoong mansanas. Ito ay lubos na nalulula. Ang pangalawang malaking problema sa mga likidong calorie ay ang iyong utak. Ang iyong utak ay may built-in na sensor para sa kabusugan ng iyong tiyan. Pag kumain ka ng pasta, magsesenyas ang sensor. Tigil, busog na ako. Pero sa soda, bulag ang sensor. Kahit may calories ito ng isang pagkain, di ito pansin ng utak. Kaya makakakain ka pa ng pizza pagkatapos. Idinadagdag mo lang ang mga liquidong calorie na iyon. Ang dami ng asukal at dagdag na calorie ay masama sa iyong atay. Ayon sa mga pag-aaral, ang mga umiinom ng matatamis na inumin ay may mas maraming taba at sira sa selula ng atay.
At huwag magpaloko, naangkop din ito sa maraming fruit juice dahil ang pagpindot ay nagtatanggal ng coffee filter, ibig sabihin ay ang malusog na fiber at umiinol ka na naman mula sa fire hose. Kasama rin dito ang mga matamis na kape, energy drink at iced tea. Pinapataas nito ang insulin pero walang sustansya, bitamina o protina. Para lang itong bakanting paketeng kailangang i-unpack at iimbak ng atay bilang taba, kaya nalalagay ito sa talamak na stress. Magugulat ka sa pangatlo dahil madalas itong sinasabing healthy pero may mga hidden carbs at starch. Maraming pag-aaral ang nagpapakitang ang mga starch na ito ay nagpapataba ng atay. Bakit? Ang sustansya ay parang gatong sa kalan. Mabagal masunog ang fats habang mabilis masunog ang papel tulad ng modified starch. Hindi naman likas na masama ang mga carbohydrates. Kailangan ng katawan ng glucose, parang pag-init lang ito ng bahay. Kung magtatapon ka ng 30 papel sa troso, sasabog ang apoy at mag-overheat ang kalan. Dati, kaunti lang ang kinakain carbohydrates ng tao. Ngayon, dahil sa mga processed food, ang proporsyon nito ay lumaki na. Makikita ang murang starch na ito sa salad dressing, sugar-free ketchup, gravy o protein puddings. Ang labis nito ay babala sa katawan. Sa ganitong dami, ang modified starch ay parang mga arsonista sa loob ng katawan. Walang awang pinapataas ng mga ito ang insulin, hinaharangan ang ketosis at nagtataguyod ng pamamaga, lalo na sa sensitibong atay. Bukod pa riyan, ang patuloy na labis na asukal ay lubhang agresibo. Kapag ang iyong dugo ay patuloy na binabahan nito, ang asukal ay tumutugon sa sarili mong mga protina sa katawan. Isipin mo, iniinit mo ang asukal sa isang kawali. Nagkaka-caramelize ito at tumitigas. May chemical na reaksyong nagaganap sa katawan na tinatawag na glycation. Nabubuo ang mga mapaminsalang compound na parang papel de liha sa mga daluyan ng dugo at atay na sumisira sa mga selula. At dahil ang atay ay lubos na nalulula sa mabilis na pagdagsa ng enerhiya, kailangan nitong gawing taba ang starch. Nagiging mataba ito mula sa loob. Kahit na ibinebenta sa atin ng industriya ang mga starch na ito bilang mga hindi nakakapinsalang additives, napakatalino maging mainat dito. Palitan ng mga produktong may mga nakatagong carb bomb na ito sa listahan ng mga sangkap ng mga sariwang whole foods at stable fats tulad ng magandang olive oil, avocado oil o isang piraso ng totoong mantikilya. Dumiretso tayo sa numero 4. Ito ang halos hindi iniisip ng kahit sino. Pagka kumakain ka sa gabi o madaling araw, ang atay mo ay parang pabrika. Tumatakbo ito ayon sa iyong orasan. Sa day shift, ang pabrika ay todo trabaho, nag-uuri ng sustansya at namamahagi ng enerhiya. Sa night shift, habang tulog ka, sarado ang mga gate. Pasok na ang mga tagalinis, sineserbisyuhan ang mga makina, inaayos ang sira, nililinis ang dumi at nag-i-stable ang blood sugar. Kung kakain ka ng marami sa hating gabi, para kang truck na bumangga sa gate habang nagmamap ang mga tagalinis, wala roon ang mga day shift worker. Walang handang magproseso ng mga sustansya. Dahil sa takot, itinulak ng mga trabahador ang lahat sa bodega, kaya diretso itong naiimbak bilang taba sa atay. Malinaw na kinukumpirma ito ng mga pag-aaral. Ang pagkain ng huli ay nakakagambala sa buong ritmo ng atay. Ang pag-iipon ng calorie sa gabi ay nagpaparami ng taba sa atay kumpara sa pagkain ng mas maaga. Ang solusyon, bigyan ng oras ang atay para gumana ng maayos. Huwag nang kumain 2 hanggang 3 oras bago matulog. Pagsamasamahin ang lahat ng kinakain sa loob ng 10 hanggang 12 oras sa maghapon. Sa ganung paraan, ang mga tagalinis ng iyong atay ay may sapat na oras para linisin ang lahat at magkumpuni. At ngayon, para sa numero 5, simple, mulit napakahalaga, ang talamak na labis na pagkain. Isipin mo namimili ka araw-araw, pero palagi kang bumibili ng kaunti lang na hindi kakasya sa mga kabinet mo. Sa una, halos hindi mo mapapansin. Inilagay mo ang sobrang pasta sa ibabaw ng istante. Pero pagkatapos ng 1 taon, pagkatapos ng 2 taon, umaapaw na ang buong apartment. Ganyan ang ginagawa ng iyong atay. Ito ang imbakan ng labis na enerhiya para sa emergency. Kapag kumain ka ng soba sa kailangan mo, gaya ng latte o muffin, mapupunta ang enerhiyang ito sa katawan. Una, magiging taba ito sa tiyan. Pagkatapos, iimbak din ito ng atay. Ito ang nagiging imbakan ng basura ng katawan. Sa kalaunan, nababalot ng taba ang atay kaya hindi na ito makagana ng mahayos. Ito ay namamaga at nakakapila. At ang nakakainis dito ay hindi mo kailangan ng matinding pagkain ng maramihan.
Ito ang tahimik, halos hindi nakikitang maliit na kalabisan sa mga ganap na ordinaryong araw na naiipon sa paglipas ng mga taon. Kapag ang baywang ay nagsimulang bumaon at ang tiyan ay patuloy na lumalaki, halos makakasiguro kang ang iyong atay ay lumalaki rin kasabay nito. Pero narito ang tunay na magandang balita. Hindi ito one way. Kapag nagbawas ka ng timbang, hindi kailangang maging model. 5 hanggang 10% lang ng bigat mo, ang taba sa atay ay mabilis na natutunaw. Bababa ang pamamaga, hihinga ang atay at agad itong gagaling. Kailangan mo lang pagdugtungin ang lahat ng piraso ng puzzle. Mas konting soda, mas konting asukal, mas konting carbs, mga pahinga sa pagitan ng mga pagkain at konting bawasan lang sa plato. Ang karaniwang pinag-uusapan sa lahat ng 5 tagapagsira ng atay na ito ay lahat sila ay itinuturing na normal na ngayon. Normal lang ang uminom ng Coke sa hapunan, kumain ng chips sa gabi o mag-buffet hanggang mabusog. Pero ang normal ay hindi laging malusog. Ang mga ordinaryong gawin na ito ang dahilan kung bakit marami ang may sira sa atay kahit hindi uminom ng alak. Ang mabuting balita, may magagawa ka pa. Nasa driver's seat ka, maaari kang uminom ng tubig sa halip na soda, pwedeng magluto sa olive oil at panatilihing sarado ang ref sa gabi. Ang masaklap, ang atay ay isang tahimik na organ. Di nagrereklamo sa hirap, walang sakit na mararamdaman kapag tumataba. Sa oras na mapansin mo na palagi kang pagod o kapag nagpatulog na ng alarma ang doktor, kadalasang tapos na ang pinsala. Yun mismo ang dahilan kung bakit kailangan mong kumilos ngayon. Kahit na maayos ang pakiramdam mo ngayon, kung kumakain ka ng gabing-gabi o umiinom ng maraming matatamis na inumin, ang iyong atay ay nagtatambak ng taba sa mismong sandaling ito. Pero ang kahanga-hanga sa iyong atay ay pinapatawad ka nito sa halos lahat ng bagay. Ito ang superhero sa mga organo. Bigyan ito ng pagkakataon at maaari itong gumaling at muling bumuti ng halos ganap ng mag-isa. Kailangan mo lang itigil ang pagsuntok sa mukha araw-araw. Alam mo na ngayon ang tunay na mga nakatagong kaaway ng iyong atay. Alam mong hindi sila mga kakaibang lason. Ang mga ito ay ang maliliit na pang-araw-araw na gawi. Ang tanging tanong na lang ay, simula ngayon, tutulungan mo na ba ang iyong internal cleaning crew bago pa lumala ang pinsala at hindi na ito maayos pa? Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel para makatuklas ng mas marami pang content na katulad nito.